Hello ulit sa mga viewers natin. Nagbabalik tayo muli sa panibagong episode sa series na ito. Nga naman ay pangalawa na ito sa mga nagawa ko at muli nating tatalakayin ang embedded system. Siyempre, Arduino Uno pa rin ang gagamitin natin sa ngayon. So ito nga yung topic natin sa episode na ito. Gagawin natin ay ang security case with EEPROM save function. Sa pamamagitan ng keypad metrics o yung mga buttons ay gagawin natin siya na parang pin code input. At bilang bonus ay masisave siya sa storage ng Uno natin o mas sa kilala sa tawag na EEPROM. Para kahit nawala yung power ng Arduino Uno natin ay mareremember niya yung passkey natin. Sa pamamagitan nito ay matututunan natin kung paano gamitin ang keyboard matrix at kung paano rin natin magagamit ang save function sa prototype na gagawin natin. At yung other features naman is yung LED natin ay magsisimulate ng maging red kung nakalock at green naman pag naka-unlock. Meron din tayong passive buzzer na nagple-play ng tones ayon sa input natin. Yung para sa pag-set naman ng bagong passkey ay ilong press natin yung C o clear button after ma-unlock. Nag-auto-lock din siya after 5 seconds. So yun ang target natin mangyari sa prototype na ito. Okay, so sa mga parts naman ito yung ginamit natin. Siyempre yung Arduino Uno, jumper wires, LEDs, at yung keyboard matrix natin at saka yung LCD na I2C. At sa breadboard, may passive buzzer tayo. Tapos yung resistor natin is 220 ohms na resistor. Okay, ngayon ay punta naman tayo sa ating diagram ng ating circuit. So, ang diagram na to is available sa Draw.io na format at ma-open mo to sa pamamagitan ng app na ito. At yung file naman is available sa MIS folder ng ating repo. Ito nga yung assembly natin. Yung ating keypad matrix ay nakakonect sa ating pins sa Arduino. So yung rows is nakakonect sa pins 2, 3, 4, and 5. Habang yung columns naman is nakakonect sa ating 7, 6, and 5 na pins. Tapos yung ating buzzer is na-connect sa pin 9 which is PWM. Dapat siyang PWM. Tapos yung LEDs naman natin is naka-connect sa 13 and 12, yung green at red. Tapos meron tayong 220 ohms na resistor. At LCD naman natin ay naka-connect sa SDA at SCL na I2C pin sa Arduino mismo. At yung 5 volts at ground is naka-connect lang sa ating 5 volt rail. So sa ating assembly naman ay ito ang magiging result natin. Ito yung sa LEDs natin at pati yan na rin yung sa passive buzzer natin. Yung 220 ohms na resistor ay nakakonect sa ground papunta sa LED natin, so isa lang gagamitin. Sa LCD naman is dito tayo kumuha ng power at nakakonect siya sa I2C pin sa Uno. At ito naman sa ating keypad na 4x4. Yung layout natin is naka-indicate sa ating codes at sa diagram na rin. Yung last column is di naman ginagamit, so naka-disconnect lang siya. Lahat ng pins ay naka-connect sa I/O pins natin sa Arduino at yan na yung assembly natin. Ito naman ay sa code ng ating prototype. Meron tayong ginagamit na libraries, yung I2C for LCD natin, at para sa keypad naman ay ito yung gamit natin. Need nyo itong i-install muna. At ito yung specific na version na ginamit natin. Meron din tayong other custom modules na ginawa para sa ating security and storage ng data. Explain ko to mamaya sa bandang huli. At so upload natin ito sa Uno natin. Okay, so ngayon ay papakita ko naman yung prototype natin. So ito siya, yung dalawang LEDs natin na red and green, tapos yung passive buzzer, tapos narito yung LCD natin tsaka yung keypad. So lagyan natin ng default password na 1, 2, 3, 4. So makikita nyo na accepted siya at naging green yung LED natin. So subukan natin ng iba. So hindi siya mag-accept na code na yun kasi hindi tama. Ngayon ay subukan naman natin ibahin yung ating password. Enter lang natin ulit yung correct password. So yun, accepted. Tapos yung press natin yung C. Okay. So enter natin ng bago. So ngayon ay 4 na 1 at 4 na 2. So re-enter lang natin ulit.
So yun, nakasave na siya. So kahit ma-reset o ma-turn off yung ating Arduino is mag-persist yung data natin. So subukan nating reset yung Arduino. Okay, so ngayon ay subukan natin yung bagong password na ilagay natin. So yun, naka-accept na siya yung bago natin. So kahit iba yung ilagay natin, hindi na siya mag-work. So if nagtataka kayo kung ano yung EEPROM is, isa siyang flash storage. Acronym siya ng Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, na kahit mawala yung power is mariretain niya yung data. Pero sa uno natin is limited lang yung capacity niya. Kung i-check natin sa specs sa Arduino website ay 1KB lang yung kaya niya. So mainam lang siya pang store ng mga configuration data kagaya nito. So ngayon ay ibalik naman natin sa default password. So enter natin ulit yung password natin. Tapos long press natin yung C at lagay na natin yung bago natin. At re-enter lang natin ulit. So yan na yung demonstration ng prototype natin. Okay, so ngayon ay explain ko na yung codes na ating ginamit sa ating prototype. Kagaya nga ng sinabi ko sa first part is gumamit tayo ng library para sa I2C na liquid crystal at yung keypad.h. Tapos may mga custom modules din tayo na ginawa para sa ating prototype. Sa security key na class is ginamit natin siya as sec. Tapos yung sa Tonix naman, Tonix class ay ginawa nating tones yung name niya. At sa local storage na class naman is sa ls. So mamaya explain ko kung ano to at kung paano sila gumagana. So sa ngayon is ito yung pins natin sa red na LED sa 12 at green naman sa 13. At yung buzzer pin natin is nasa pin 9, PWM na pin. Kasi need siya na para makontrol yung tone natin. So itong variable nito sa reset delay is ito yung para sa automatic na mag-reset reset siya ng automatic tulak kapag matapos na natin siyang maging unlock. So dineclare natin yung LCD natin sa 16x2 sa I2C na address nito. At may mga variables din tayo dito na ginamit para sa ating state kagaya ng password correct na boolean sa toggle hold natin at sa setup mode na rin para sa gagamitin natin sa pagtoggle ng setup mode natin. At meron din ditong integer na setup stage para sa state natin sa pag-setup. At yung temp new is dito lang natin i-store yung ating temporary na new passkey. So pagdating naman sa buttons natin sa matrix is, so yung rows natin ay 4 at columns natin ay 3. So ito yung layout ng buttons natin. Sa top is yung 1 to 3 at sa bandang huli is yung okay natin 0 at yung cancel na button. So yung last part ng column is hindi natin ginagamit, so tatlo lang sila. So pagdating naman sa row definition natin is ito yung pins na ginamit natin, which is 5, 4, 2, 1 at sa columns naman natin is yung 8, 7 at 6. So magkasunod lang sila. Tapos minap lang natin sila sa ating keypad na library sa keypad. So punta naman tayo sa setup function natin. So sa loob ng setup function natin is dineclare natin yung serial, tapos yung pin mode ng ating pins like para sa output nila. At yung stored pass naman is variable na get item mula sa local storage. Kinukuha natin yung nakastore na data sa EEPROM. At ang nangyari dito is sinet natin yung stored pass na may index na 0 to 11. So sa set passkey is yung kung may nakastore na passkey sa ating local storage is sinet natin to sa stored pass, o kung wala is default siya sa 1, 2, 3, 4 na passkey. At sa baba niyan is yung LCD natin at yung tone buzzer natin na ginamit. At nandito rin yung ano natin, keypad. Pinustomize natin yung set hold timer from 500 millisecond. Ginawa natin siyang 1000. So maging 1 second yung hold time natin. So punta naman tayo sa loop. So sa loob ng loop is nandito yung pag-handle natin sa keypad. At sa update LEDs na rin na function. At sa reset lock para to sa pag-reset automatically ng prototype natin. Kung naka-unlock tayo is automatic siyang ma-unlock after na reset delay natin. So next na function is handle keypad. So ang nangyayari dito sa function na to is kinukuha lang natin yung keypad na kung may nakapress o wala. Tapos is nag-play tayo ng tones at sa loob niyan is kinukuha natin yung state ng ating keypad kung nakapress or hold. So ito sa loob nito is dito natin na-handle kung may nakapress na button. Kung may nakapress na button is pinaprocess natin sa function na process key input. So sinesend natin yung key. So punta tayo sa function na process key input na helper function. So dito natin ina-handle yung mga buttons natin like sa validate password sa pag-press ng OK button at pag-clear input naman sa ating C na function.
At kung nasa setup mode tayo at i-press natin yung O is mapupunta tayo sa process setup mode na function. Sa sec case naman is dito natin pinaprocess yung input. So magkaiba sila sa OK at cancel na button. So kung mga numbers yung nilagay natin is mapupunta siya sa case natin. So if naka-setup tayo is mapupunta yun sa screen setup. Pero kung hindi naman is sa normal na screen lang sa interface. At nag-play lang tayo ng tone sa kada press ng number keys natin. So punta naman tayo sa next function which is validate helper function. So validate password. Tinawag lang natin yung validate case na function mula sa sec na class. So ang nangyari dyan is mag-return siya ng boolean na true or false. So kung correct yung passkey na naka-store sa in-enter natin, mag-return ito ng true. Sa pamamagitan niyan, sabihin natin malaman kung correct yung passkey. So mag-press tayo ng accepted style o kung hindi is wrong code naman kung false. So sa clear input na function naman is isik lang to. So nag-clear lang tayo ng input sa ating security keys at sa LCD na rin sa clear function. So next function naman is sa process setup. So dito natin sa part na to ina-handle yung less than 4 digit na in-enter yung case natin. So kung less than 4 yung digit, hindi siya magpo-proceed at magpo-print lang tayo ng main is 4 digits sa ating LCD screen. Tapos the next condition naman is sa setup stage 0 natin. So kung nag-setup mode tayo, nangyari dyan is kung ano yung naka-enter sa security case natin is nilagay natin siya sa temp new na string variable. Tapos linral lang natin yung screen. Pagkatapos niyan is yung setup stage natin is gagawin natin 1 para yan sa re-enter passkey na function. Pagkatapos niyan is setup stage is equal to 1. So dito natin na-handle. So kung yung temp is equal sa naka-enter na passkey, save natin yung passkey natin. Dito natin ilalagay sa local storage natin at ilalagay din natin siya sa set as passkey. At exit tayo sa setup method gamit yung false. At stage naman is reset natin to 0 at i-clear natin yung input. So kung hindi nga sila mag-match is hindi natin i-store. So i-clear natin yung input natin. At ito naman is reset lock. So ito yung nag-handle sa pag-block muli ng ating prototype kung naka-unlock. So as reset delay is greater than 5 seconds. So i-reset natin yung pass correct into false. Tapos ang part naman na ito is nag-handle sa kung saan is naka-setup mode tayo. So kung naka-setup mode tayo is hindi siya mag-automatic na lock. So ito naman sa mga baba is others na helper functions. So yun na lahat sa main ino na file natin. So punta naman tayo sa next na security key. So sa loob ng class na ito na security class is nandito yung secret key natin. So yung maximum niya is 8 pins na digit. So sa loob nito is nandito yung case entered at ito yung function na set passkey. Nilalagay lang natin yung input keys natin sa ating char array. Ito naman yung sa function na input keys natin. So, nangyari dito is pinagdudugtong-dugtong lang natin yung in-enter na keys natin. So, consolidated siya. So, nilagay na siya sa key entered. At sa next function natin is yung sa validate keys naman. So, in-expect lang natin kung ang case entered is equal sa secret key na nakalagay. Kung hindi siya mag-match is returns false or kung mag-match naman is magiging true siya. At yung next function is yung clear input natin. So punta naman tayo sa next na class which is so yung class na ito is para lang sa pag-play ng ating mga tones na so meron tayong play on na function dito na nagko-contain ng sequences ng tone na pwede natin mo-customize. So may tatlo tayong naka-declare na tone set sa loob nito. At ito naman sa play function natin. So piniplay natin siya gamit yung index natin. Yung sunod naman is sa storage natin na class. So ito ay isang wrapper class sa EEPROM na library na ginamit natin. Sa loob nito is may get item tayo na function. Kinukuha lang niya yung data mula sa EEPROM at re-return niya as string para magamit natin. At next na function is may set item tayo. So kung mapapansin nyo is dalawa sila. So yung first na set item is nag-accept siya ng char array na data. So at yun yung ilalagay niya. So sa set item naman na pangalawa is dito nag-accept siya ng string. Yun yung ilalagay niya sa EEPROM natin. So, yan na lahat yung codes at logic na nagpapaandar sa ating prototype. Kung gusto mo namang makuha ang codes na ginamit sa prototype na ito ay kagaya nga ng una, in-upload ko ang file sa GitHub at yung link ay inilagay ko sa description ng video na ito. Dito na nagtatapos ang video na ito. At kung meron kayong topic na gustong gawin ko sa susunod na video ay maaaring isulat nyo sa comment section para mabasa ko ito at baka yun ang gawin natin sa susunod. At salamat sa panonood hanggang sa huli. Sana ay nakatulong ito sa inyo at maaaring mag-subscribe ka para malaman mo ang susunod na upload natin at bilang support na rin. So hanggang sa susunod na video muli.